Galing ako sa Red Crescent. Excuse. Kumuha ako ng gamot dun sa Red Crescent Hospital for 3 months na maintenance. Bali dito ako nagpababa sa Safari. Ito yung dinaanan kong tulay. AC to sa loob. Overpass. Ayun yung Safari. Doon na ako nagpababa. Bumili lang ako ng aking mga kakanin. Kumuha ako ng gamot, pandalawang buwan. Ito, isang bag. Yan lang kasi sa sa Pilipinas, kaya ako na video, di ba? Sabi mo nagpa-laboratory ka. Tapos wala pang gamot. Tapos pagkatapos ng laboratory, hindi pa makikita yung resulta. Samantalang dito maghihintay ka lang ng oras, 2 oras pagkatapos mo mag-laboratory, makikita mo na yung resulta. Tapos bibigyan ka na ng gamot. Alam mo, nagastos ko lang 20 real ang pamasahe ko balikan. Tapos 14 real lahat ng gamot para sa 3 buwan. Ito mo yung pahirap dyan sa Pilipinas. Samantalang ang pera ng taong bayan sa OFW lang ang laki na ng remittance ng OFW. Tapos pagdating sa mga health and wellness, pinahirapan pa nila yung mga kababayan. Antakay mo, maglalaboratory ka, gagastos ka, tapos maghihintay ka pa kukunin mo yung resulta ilang araw o ilang buwan. Pag nakuha mo yung resulta, papabasa mo pa sa ospital. Pag binasa, gagastos ka pa, tapos saka ka bibigyan ng gamot. Samantalang dito, on the spot, pagkatas ng laboratory, 1 to 2 hours hintayin mo yung resulta. Mapapindings ka na ng gamot. O aalis ka ng hospital, kompleto ka na. Samantalang dyan sa atin, pahirap. Kaya mahirap magkasakit talaga dyan sa Pilipinas. Kinukumpara ko lang kasi, mantakin mo ako, umalis ako alas 10 o quarter to 10 o 10, 11:30 tapos na ako. May gamot na akong 3 buwan. Tapos na yung sugar ko, mababa na siya, 100 na lang. Ang blood pressure ko 130/80. Kung ganito ang kalakaran sa Pilipinas ng mga ospital, maraming masayang Pilipino, maraming walang sakit, mabilis gagaling. Kasi kung sa Pinas lang ako nagme-maintenance, malamang matagal na akong tigok. Sa hirap pa lang, pahirap pa lang ng ng sistema, di ba? Antay mo, laboratory mo, hihintayin mo lang na magpapalaboratory ka, resulta hintayin mo pa, tapos iba pa magbabasa ng resulta. Wala na yung may sakit, kalimbawa meron kang sakit, ang tagal matrace. Gihingalo na yung tao, saka pa matitrace, saka pa bibigyan ng gamot. Dito on the spot. Lalo ako, may appointment kasi ako, kaya bago ka paalisin ng hospital, bibigyan ka na ng appointment na kailangan mong bumalik, tapos i-message ka pa sa cellphone mo. Alaga nila lahat ng mayaman, mahirap dito. Walang pinipili yung hospital. Kaya satisfy nga yung nilagay ko dun kasi in-interview ako nung bigyan ako ng papel kung ano raw yung masasabi ko sa paglilingkod nila. Nilagay ko lahat, very satisfied. Kasi nga naman, wala pa akong 2 oras, tapos na lahat. Pati laboratory doon, mabilis. Kukunan ka ng dugo, ultrasound, x-ray, sugar, lahat. Ihi. Within 2 hours, lahat makukuha mo na resulta mo. May gamot ka na rin. Ewan ko dyan sa atin sa Pilipinas, sobrang pahirap.
Napakayaman ng Pilipinas kung tutusin. Yung may mga pera lang ang ginhawa pagdating sa, kung tutusin, pera-pera lang yan eh. Yung mga ospital, mantakay mo, laboratory, pababalikin ka pa. Eh, pwede naman nilang ilabas agad ang resulta nun. 1 hour lang yun. Ihe, dugo, sugar, lahat, x-ray. Ginagawa lang nila talaga, tamad yung iba naman nininegosyo na. Dito bawal. Kaya lahat siguro, kung ang bansa natin parang Middle East, maraming Pilipinong matutuwa na hindi na mag-a-abroad. Napansin ko lang kasi sabi mo sa akin, di ba ma, nagpa-laboratory ka, ilang araw yon bago nakuha yung resulta, pahirapan pa, balik-balik ka pa sa ospital. Nung nakuha mo yung result, yung papel, wala pa yung resulta, papabasa mo pa yon sa Tagig-Pateros. Pag binasa ng doktor, saka ka-issue ng gamot. Dito, isang beses lang yan. Wala nang basa-basa. Pagka kinunan ka ng dugo, ultimano, lalabas na resulta. Kung high blood ka, bibigyan ka na agad ng gamot. Buti na lang, awa ng Diyos eh. Dito na ako nag-maintenance. Kung dyan ako sa Pinas, nako po, takot na pahira. Mantakay mo, 14 real, 3 buwang gamutan. Wala pang 200 pesos yun ma. 200 pesos, 3 buwang gamutan. Kompleto, high blood, sugar, cholesterol, high blood, sugar, cholesterol, lahat na. Pati sa sa kirot, arthritis, binigyan na rin ako. Yun lang alam, paracetamol. Kasi hindi naman daw wala namang crack. Pero yung gamot ko sa puso din, meron. Yung arteries ba yun, yung sa ugat, meron din. Takin mo, 8 gamot, 14 real sa 3 buwan. Wala pang 200 piso. Pag dyan sa atin yan, nasa 10,000 na yan. 10,000. Baka nga 2 gamot lang yun o 3. Nakumpara ko lang, kaya binalag ko siya, binidyo ko na yung mapipil mo yung kakaiba. May mga PhilHealth tayo, may mga hospital na libre dyan, pero ang pagsiservisyo nila hindi mabilis. Kumbaga patatagalin pa o mahihirapan pa yung mahirap na tao. Buti sana kung ura-urada may babibili kang gamot, di ba? Yun lang yung nasasabi ko. Kinumpara ko lang yung experience ko rito sa abroad, sa bansang Qatar saka sa Pilipinas. Kasi dyan nga libre nga yung gamot, kaso i-deliver pa rin sa'yo. Ang problema, hindi kompleto, saka generic pa. Kaya hindi mo alam kung mabisa o gagaling ka. Dito talagang mga brand name, branded yung gamot. Ito, isang bag yung gamot ko sa 3 buwan. Ngayon, bumaba lang ako sa safari, tapos naglakad ako, nagpa-araw para kahit pa paano. Kasi maganda na yung dugo ko, 130/80. Sugar ko bumaba 100. Cholesterol ko, ewan ko, hindi pa. Binigyan pa rin ako ng gamot siguro. Okay naman din siguro. Sa heart, meron din. Awa ng Diyos, ito. Nakakapag-vlog pa. Salamat sa Diyos. Unang-una sa Diyos tayo magpapasalamat. Shoutout dyan sa mga anak ko, kay Benok. Nasa barko siya. Si Saddam, Israel. Shoutout siya kay Damiel sa apo ko. Kila Sian, Sean, Yorme, Duday, Sanaya, Samara, saka si Damiel. Saka yung 3 apo ko kay Erika. I love you all! I love you, sweetheart! Pagaling ka! Bibili kita ng vitamins, yung fish oil na vitamin D. Pag uwi ko, lobin. Baka nga gusto mo, di ba, December, nagyayaya si Renz. Extend ko yung bakasyon ko. Baka hindi na muna ako magbakasyon by June o July.
Loobin. Excuse me. Magmamas ako kasi ano eh. Ano na to, yung may mga industrial na rito kasi palakad na ako. Papunta na ako sa accommodation. Yan na. Exercise, cardio, lakad. Tapos araw. Yung sikat ng araw oh. Diba? Sikat ng araw yan. Tapos malamig yung hangin. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masabi. Syukran! Salamat po. I love you all.